I would like to congratulate LTO9 because this Congress, this Road Safety Congress has been conceptualized by our very own Regional Director and Region 9, Attorney Aminula Abaton. Minsan sinasabi ko sa kanila, gawin man po natin itong Road Safety Congress na to, hindi. So sweldo at so sweldo pa rin tayo. 15 kada 30, so sweldo pa rin tayo. Pero do we live with that kind of guilt that we know that we have to do something? Ganun lang po yung naging panawagan namin. And I think it's about time that this issue should be in the front line, should be put in the agenda, it should be the prime fight to ensure that our children will be safe while going to school and while going home. Bahagi po yan ng kampanya ng ating convergence at nangyari lang po yan dahil sa sama-sama at paniniwala. Paniniwala po na kung ano yung krusada natin pagdating po sa road safety, dapat po natin maituloy. Road accidents or road crash is very common in the city, and I would like to thank our LTO for spearheading this activity. On behalf of the city government of Zamboanga, let us really come up with doable solutions to prevent further accidents and further deaths in our highways. We're very excited to have this activity, and we hope that this Congress will be like our Congress. Hindi nare-realize ng karamihan na itong mga nangyayari na injuries, death, so forth, mas marami ang nanggagaling mula sa aksidente sa road crashes. We in the city government of Zamboanga as mayor commit to exercise all our efforts in support of our road safety to ensure that every life of every citizen will be protected from accidents. Director Aminula and the entire LTO, enhorabuena contigo. Congratulations for being an exemplar in service and really acting on the #1 problem in our region. Let us do justice to what we're doing today. More than signing the manifesto, alalahanin po ninyo. Tayong lahat, road safety is about saving lives. And who knows, the life that you'll be saving might be yours. Malaking bahagi ng aksidente or dahilan ng pagkakamatay sa Pilipinas ay dahil na rin sa kapabayaan sa kalsada at hindi ligtas na kalsada. Kaya naman, ang Zamboanga Ecozone is committed to ensure that we will participate. Enough with loss of limbs, all because of a senseless road crash. Today, we will forge a partnership because through partnership, through convergence, we can make our roads safer. Road safety is a shared responsibility. Yan ho ay ang top priority ng DOTR. Ang kaligtasan ng mga commuters, passengers, at lahat-lahat. Ngayon na po ang panahon na kung saan ang mga drivers ay dapat mag-ingat, hindi dahil sa takot na sila ay manghuli o mapinalize, kung hindi dahil sila ay may tunay na malasakit sa mga pedestrians, sa mga commuters at sa lahat. I hope that at the end of this workshop, at the end of the day, we can come out with our manifesto or commitment that we all of us here, the interagencies, can signify our concrete intention really to foresee that indeed road safety advocacy should be the fight that we must all fight on all fronts.
Alright, isang magandang Martes ng umaga mga kaibigan dito po sa Vantage Point Media. Bagong-bago po itong ating palatuntunan. Alam po ninyo, kahapon, habang kami nagkakape ni Boss Angel Atienza natin, binuo natin itong konsepto na ito para makatulong sa ating mga micro, small, medium enterprise. Ito po ang unang ratsada ng ating business as usual. Ang lingguhang talakayan sa negosyo, highlighting the initiatives of the micro, small, MSMEs. Ayan, di ba? Micro, small, medium enterprise, of course, with the guidance mula po sa ating mga kaibigan sa Department of Trade and Industry. Sa pangalan po ng ating mga kasamahan sa production at technical, ako po si Johnny Gomez, nakakasama po ninyo dito sa last episode na business discussion. Ang title ng aming programa, Your Business is My Business. Pero dito, nakikita po ninyo yung mga produkto. Mamaya pag-uusapan natin, business as usual. Ma'am, ang ating operating hours, maikli lang, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Dahil ito po ay maiden broadcast, tayo po ay natutuwa dahil sasamahan tayo ng Cordillera Administrative Region. Ang kumakatawan po mula sa DTI, Department of Trade and Industry, CAR, ang hepe, ang chief ng Trade Industry Development Specialist, wala pong iba kundi si Chief Karen Lissing. Magandang morning sa inyo, Ma'am Karen. Magandang morning po, Sir Johnny. Kumusta ang weather sa Baguio? Galing pa po sila ng Baguio. Straight from Baguio po, Sir Johnny. Okay. Maulan. Nako. Ramdam na ramdam natin na kailangan magkape. Ayun, tama. Pero gaano kabilis ba yung travel time mula Baguio papunta rito sa... Sir, kinakaya na po ngayon ng 4 to 5 hours. Okay, because you're using T-Plex, SETEX, and NLEX, yes. No? Tapos pagdating sa NLEX, napakalapit lang namin dahil balintawak yung labas ninyo. Konting ratsyada lang. Dito na tayo sa N Domingo Studio. Dito po sa Cubao. At ang manager ng Gift of Grace Manufacturing, wala pong iba kundi si Ginoong Limuel Carlos. Naku, maraming success story ito. Sana po hindi maghiwalay yung mga magjowa. Kapag pinag-usapan na natin yung calculations, dito kasi nakilala talaga yung programa when we did the SWOT analysis, tapos pati yung calculation ng mga benta, etc. Ma'am Karen, merong mga business partners na hindi naman talaga, siguro mga soon to be wed, pero nasasaktan ako dahil naghihiwalay. Nakita ko after the program. Sir Limuel, magandang umaga po sa inyo at welcome dito sa ating business as usual. Magandang umaga, sir. Nako, nakita mo ma'am yung kanyang t-shirt Cordillera. Proud car. Yes. Hindi ba? Ang dami po nating mga produkto na nanggagaling up north dito po sa ating Cordillera Administrative Region. Pero, Ma'am Karen, bakit ba tayo merong discussion ngayon patungkol dito sa mga produkto ng car? Okay, thank you, Sir Johnny. Gusto naming magpasalamat po sa inyo for this opportunity na makapag-promote kami ng event namin. Okay. So, we are partnering for the first time with the Mega World Lifestyle Malls. It's Eastwood City. Ayun. Na magkakaroon po ng Diwa ng Kalayaan or Spirit of Freedom na event this week because we are celebrating yung ating Philippine independence. So with this, meron po tayong tinatawag na Kape at Kultura Trade Fair. Kape at Kultura Trade Fair. Tama okay. Po, Sir Johnny, na will be mounted from June 11 to June 15 sa ating Central Plaza po sa Eastwood City. So bukas na yan hanggang sa linggo? Bukas na po ang ating opening hanggang linggo po. So marami po tayong surprises na inihanda sa ating mga buyers. So aside from kape na sinasabi po nating highlight ng event na ito, nandito rin po yung ibang industry o industriya na pinopromote ng DTI. So meron po tayong mga bamboo products. Very good. Meron tayong mga wearables and homestyles. Nandyan po yung mga weaving natin. And then meron din tayong aside from that, yung mga processed food natin. Okay. Kung saan kasama po natin today yung isa nating MSME on food processing. Ayan. Yung necklace na suot mo ay handwoven ng
ating mga indigenous Yes, sir. community. Opo. Okay. Weaving po yung kanyang tela dito, Oo. tapos handmade po yung mga beads na nakakabit dito. Alright. So, ako natutuwa, Sir Limuel, dahil bukod dun sa selebrasyon ng independyensya, tumawid yung inyong event sa Father's Day, ha? Tama. Dahil Father's Day sa Sunday. O ikaw, paano yan? Mag-isa ka magse-celebrate ng Father's Day dito? Video call, sir. Mag-video call na lang si Sir Limuel. Ikaw ay manager ng isang food company. Yes, sir. Banggitin mo lang muna sa amin yung yung humble beginnings, no? Nitong kumpanya na ito, na ang pangalan ay Gift of Grace. Yes, May idea ka ba? Saan Yes, sir. nanggaling muna itong pangalan na Gift of Grace? Sige, go ahead. Sorry, good morning po sa lahat. Sir Johnny, salamat po sa opportunity. Nakakadalawang good morning na siya. Alam niyo ba yung pangatlo may bayad na? Actually, Sige, go ahead. Nag-start po itong company namin is 2010. Okay. Actually. Matagal-tagal na ito. Homemade kimchi po, usually. Doon kayo nagsimula? Korean? Yes. Hindi, sir. Filipino style na po. Filipino style. Okay. Ginagawa po ng mayari si Ma'am Janice Kadsi and Sir Satur Kadsi. Oy. Tapos nag-decide po sila na Kimchi, ito yun? Yes, sir. Ha? Ito. Kung, Yes, sir. Ayan, no? Itong kimchi na ito ay gawa sa cabbage? Yes, sir. Okay. Sasabihin ko sana, anong sayo? Ha? Pero Filipino inspired, Okay. no? Itong kimchi natin. Yes, Sige, go ahead. Nag-start po ang kimchi, actually hindi po ganito yung packaging. Yes, sir. Aha. Nag-start po sila sa peanut butter lang po na lagayan. Okay. Garapon. Opo. Nagsimula sa garapon. Opo. And then 2015 na-register po sa DTI ang aming company. Okay. Kaya na-register po tapos nakapasok po kami sa mga supermarket. I see. Like SM, Pure Gold, Robinson. So these are the big players, Ma'am Karen? Yes, sir. Oo. Dahil po sa, alam niyo naman, pag nakapasok sa supermarket, medyo yung demand nila sa item. So, nagka-problema po sa funding, kaya sa dami pong opportunity na binibigay ng mga government like DOST, nakapag-apply po kami setup. Okay. So, na-awardan po kami ng 2018, pero na-funded po siya ng 2019. Alright. Worth 1 million. Okay. At sinasabi ni Sir Limuel, nag-start ng 2010. In 2015, the company was able to, penetrate the malls, Yes, no? Ditong mga shopping centers natin. Pero dun sa mga, I'm sure Ma'am Karen will agree with me, dun sa mga talagang nakakaintindi ng pagnenegosyo, when we talk about stages ng mga kumpanya, the first 3 to 5 years, these are the very, very critical stage because ito yung introductory. Yes. Ang kalaban mo rin, sarili mo. Yes, Dapat number one, maganda yung packaging, maganda yung the quality of the product. Tapos dapat magaling ka sa libro. Yes. Hindi ba? The bottom line will shape the future of the business. Dahil on the 6th year, papunta dun sa 15th year, ito na yung competitive stage. Ang problema mo naman, ang dami mo nang makakalaban. Yes. Until such time, ilang taon na itong kumpanya ngayon? 10 years. Ha? 15 2010, 2025, 15 years. Yes. Ang susunod na makakalaban mo, pagdating dun sa pagkatapos ng competitive stage at pumasok ka na dun sa retentive stage na tinatawag Ma'am Karen, yung footprint mo, yung hold mo dun sa market dahil kailangan talagang yung produkto ay household name na. Ang daming gumagawa ng kimchi, Ma'am Karen. Tapos, di ba, ang tanong ko kanina, ano ba ito? Korean company, Korean inspired, etc., etc. Pagka itong kimchi gift, na produkto, inilagay natin sa supermarket, dalawa yung pwede mangyari. Pwede niyang i-cannibalize yung imported products, lalo na kung masarap. Titikman natin ito mamaya. Yes, sir. Or, pwede siyang hindi tanggapin ng masa dahil nasanay yung Filipino palate dun sa lasa ng original. I'm not saying that this is not original, pero original concept ng kimchi na galing ng Korea. Yes, sir.
Ano masasabi mo, Ma'am Karen? Tama, sir. Kaya ngayon sasabihin sa atin, kukwentuhan tayo ni Sir Limuel. Oo. Ano ba yung unique sa product Very nila good, dyan? ha? Pero ikaw, natikman mo na ba ito? Yes, sir. Talaga namang Filipino ang kanyang version. Talaga? Talagang Pero pasok is sa this something independensya. hot? Kasi mga taga Cordillera, mga taga Baguio, malamig ang weather. Medyo maanghang ba ito? Medyo katulad ba ng Korean kimchi? Medyo lang sir kasi Filipino. inaano namin yung mga gustong hindi mild Okay. spicy lang po. Okay. Para ma-avail nila at magustuhan din. O sige. So, mula sa kimchi, nakikita natin, Ma'am Karen, ang dami na nilang ibang produkto. Paano nag-develop yung kumpanya ng ibang mga produkto outside of, the original product na kimchi? Sa tulong din po ng DTI. Okay. Dahil alam niyo naman pagka sa isang company, kailangan talaga ng fund. So, Oo. salamat po sa DTI. Naka-avail kami ng mga maraming opportunity. Yes. Kaya nakapag-produce po kami ng maraming product na Okay. nasa harapan ninyo, sir. Sa ngayon, ilan na yung product line? Actually, sir, we have 6 products. 6 na produkto Yes na. po, na So, nakapasok sa supermarket, sir. okay. At tapos meron pa kayong Coming, sir. dinidevelop. Yes po, sir. Ha? Galing dun sa kanilang research and development siguro, no? R&D. So aside from kimchi, na very excited akong tikman. Alam po ninyo, masarap ito sa pritong isda. Hindi ba? Sir. Ano bang isda ang bagay rito? Pritong isda? Tilapia. Tilapia. Yung dalagang bukid, ma'am. Tama-tama ito. At malamig ang panahon. Sige. Ano pa? Bukod dito sa kimchi. We have rice coffee, sir. Sa gustong magkape, sir, everyday. Rice sa coffee. mahilig sa kape. Ma'am Karen, parang bago ito Patok sa na patok pandinig po ko. sa inyo. Ang parating pumapasok sa isip ko kapag galing ng up north, yung rice wine. Pero first time kong narinig itong rice coffee. So, I know merong mga trade secrets ito, no, sa paggawa nitong rice coffee na ito. Pero ano na lang muna yung main ingredients nito? Rice, sir. Okay. Tapos, with the malunggay, sir. Okay. And yung meron po kami kasing product na may konting sugar Mhm. and merong konting cafe. Pero Okay. dahil merong mga allergic sa mga cafe, gano'n. Oo. Kaya meron din po kami product na non-caffeine and Non-caffeine. sugar, sir. Okay. Pero, Ma'am Karen, napansin ko, hindi basta-bastang variety ng bigas yung kanilang gamit. Organic. Tama ba? Galing din po sa local farmers natin, sir. Oo, organic. Baka mahal ito. Hindi, Mahal sir. ang organic rice, Ma'am Karen. Magkano ba per kilo ng bigas sa Baguio? Per kilo Ranging from how much? Nasa, may 20 no. 40 plus din. Ha? 40 plus din. 40. Yes. Ito yung regular meal Yes, siguro. regular. Pero ang organic mahal. Medyo mahal, sir. Mga 60, 70, 80. Yes, Ha? Abot Nako. pa ng 120 per Ma'am kilo. Karen, hindi ko yata kayang bilhin dito. Hindi, sir. Kaya, sir. So, Magkano ba ang SRP nito? It's only 90 pesos, sir. 90 pesos, Yes, sir. tapos makailang serving na yan. Marami na, sir. Depende sa gusto mong... Depende dun sa timpla taste mo. sir. Opo. Hindi ba? Yes, sir. Pero ito, this is a complete product. Yes, sir. Hindi ko nalalagyan ng asukal. Yes, sir. Paano kapag diabetic yung iinom? Yun, sir. Yung Meron kang sugar, sir. merong walang sugar. Yes, Ang galing, ha? Nakikita po Rice, ninyo, Ma'am Karen, the ingenuity of our Filipino traders, no? Yung ating micro, small, medium enterprise, they really are doing their share, no? Para iparating po dun sa ating mga kababayang Pilipino the many products na kaya nilang i-offer. Pero, hindi po ninyo ito ma-i-deliver without the support, guidance coming from our friends sa Department of Trade and Industry. Mamaya pag-usapan natin packaging. Ha? Siguradong pumasa sa standards ni Ma'am Karen at yung ating mga kaibigan from DTI. So, okay. Meron kang kimchi, meron kang kape. Ano pa? Tofu, sir. We have tofu. Tofu. Yes, sir. Okay. Ano po to? Gawa sa soya beans. Yes. Yes, sir. Pero bang tofu na hindi gawa sa soya beans? Ha? So, ito ba yung tokwa o ito yung... Yan po yan, sir. Meron pang isang klase, hindi ba? Yung pagka maliliit daw tokwa, kapag ka malalaki ay
Tofu, tama. So ito yung malalaki. Yes, sir. Okay. Alright. So, soya beans, water, calcium sulfate. Ito po yung mga ingredients. Meron siyang maliit at Yes, sir. malaking packaging. Ilang grams yan, sir? 300 grams. 300. Yes, This sir. one is 500. 500. Yes, Magkano yung 300 grams? Ito sir, is ano lang po, 50 pesos. 50 pesos. Yes, po. Sa ano sir, sa production na. Sa Company po na. sa company. Hindi, kapag ka binili na sa supermarket, magkano? Baka nasa ano to sir, 65. 65. O yun. Tapos itong malaki, itong 500 Ayun grams. sir, sa 68 po yan. 68 Yeah, po. ang Sa ang amin presyo po. sa inyo. Pwede bang order sa inyo? Pwede sir. Ayun, mamaya pag-usapan natin kung paano sila makaka-order, Ma'am Karen. Yes, sir. Okay, ang sabi ni Ma'am Karen ay magsisimula itong trade fair. Ano nga uling title nito, Ma'am Karen? Sir, ang ating trade fair ay Kape at Kultura Trade Fair Okay. na magsisimula po bukas, Oo. June 11 hanggang June 15, 2025. Okay, let's talk about the culture ng ating mga kababayan up north, no? Galing po sa Cordillera Administrative Region. Kapag ka sinabi nating CAR, anong mga probinsya ang bumubuo rito? Meron tayong 6 na provinces, Sir Johnny. So, meron tayong Abra, Okay. Apayao, Mhm. Benguet, na kung saan nandito ang Baguio City. Yes. We have Ifugao, Kalinga, and Mountain Province. So, Itong 6 na itong province. 6 na ito, meron silang kanya-kanyang unique products. Meron po, sir. Dahil for a time, yung naging programa ng DTI was so successful, one town, one product, no, yung OTOP. At talagang nakita natin kung paano nag-evolve yung mga produkto at kung paano ginamit ng ating mga negosyanteng Pilipino, especially the micro, small, medium enterprise, itong platform ng DTI to showcase their products. Tama po, sir. So, kumusta ang OTOP ngayon? Sir, actually, nasa next generation na Yes. tayo ng OTOP. So, meron na rin po tayong OTOP law na napirmahan last That's right. year. Oo. Wherein talaga pong pinapalakas yung mga local products natin sa ating mga munisipyo, Mhm. sa mga LGUs. So, with our OTOP law, every LGU is mandated po na magkaroon ng OTOP Yes. store sa Mhm. kanilang mga LGU. So, with these platforms, natutulungan po natin yung mga micro, small, and medium enterprises natin na kung saan maipromote pa nila yung mga products nila. So, with this OTOP Next Gen, natutulungan po na ma-develop pa yung products nila so that the products of our MSMEs will become more competitive, hindi na lang po local yung kanilang That's right. market. Lalabas na rin po yan sa global. Pero that's the challenge, Ma'am Karen, no? Dahil sa dami ng produktong available sa merkado, sa dami ng mga negosyanteng Pilipino, tapos meron pa tayong mga imported goods na pumapasok, parang ang hirap, very challenging na i-promote sa local community. I'll tell you a story. Kagagaling ko lang ng China, no? Bumisita ako sa napakaraming probinsya. One of the provinces na highly urbanized and developed is Chengdu. Dito ako lumapag ng eroplano. At dito rin yung final stop ko bago ako bumalik ng Pilipinas. Pero aside from Chengdu, nahirapan lang ako i-pronounce yung ibang probinsya. Pero ang layo ng development. Sabi ko nga, wag na natin ikumpara ang China sa Pilipinas because the areas I saw at yung kanilang mga serbisyo is beyond compare. Actually, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Dahil katulad ng Pilipinas, which is very unique, no? Ang China ganun din. Meron silang unique character, unique in every culture, in every step of the way. Kaso ang problema ko, on my first day, ayaw nang tanggapin ng sikmura ko yung pagkain. Because of too much spices, very spicy yung pagkain. Ako mahilig ako sa maanghang, pero different level ng spice yung kanilang ginagamit. At kahit na anong orderin mo, parang pare-pareho ang lasa. Dito pumapasok yung galing ng Pilipino. Dito pumapasok yung, the ingenuity ng ating mga kababayang Pilipino. Ang adobo natin, napakaraming variation. Meron ka pa nga, nung araw, adobo, lagyan mo lang ng
toyo, suka, bawang, laurel, yung pamintang buo, hayaan mong kumulo ng kumulo, and that's it. Ngayon ang adobo, meron ng adobong puti, adobong tuyo, adobong kung ano-ano, merong adobong may pineapple chunks and everything, no? Pero, nakikita natin na yung ating produkto ay nare-recognize globally. Dito ko nakita, at based on my experience, talagang I love the Philippines pala. Di ba? Ngayon, ito yung challenge, Ma'am Karen. Paano po ninyo tinutulungan itong ating micro, small, medium enterprise? Paano tinutulungan ng Department of Trade and Industry to somehow talagang makapag-develop ng mga produkto na of global standards, tatangkilikin ng mga foreigners, tatangkilikin ang ating sariling lahi, pero ang dami kasi. So how do we define the line? Sige nga, please. Sige. Sa DTI, sir, marami po tayong programa na binibigay sa ating mga MSMEs. So, to develop hindi lang po yung produkto, pati po yung gumagawa ng produkto. Okay. So, yun po yung ating. So, tinitingnan po natin na meron po tayong mga capacity building activities. Yes. Na kung saan dito po natututong maging at par yung mga MSMEs natin. So, meron po tayong KMME na program, or the Kapatid Mentor Me, kung saan graduate din po si Sir sa Turkansi doon sa ating program na ito. And then, this is a 10-module program, sir. Parang kumbaga masteral na rin ito. Master's degree sa business administration or operation. And then, we also have yung counterpart po para sa ating mga kabataan or youth. We have Youth Entrepreneurship Program, kung saan tinuturuan din po yung mga kabataan natin who are maybe out of business pa, hindi pa nag-umpisa, pero gusto po nilang mag-venture into business. Okay. Meron din pong specific module para sa mga youth natin. And then, aside from that, sir, nagbibigay din po ang DTI ng shared service facility, kung saan mai-improve po yung productivity ng ating mga MSMEs. Pag na-improve yung productivity, nai-improve po yung competitiveness ng isang company. Aside from that, sir, we are also partnering since medyo yun po ang problema ng DTI, limited po talaga ang funding natin. So, we collaborate with partners, halimbawa po ang TESDA, to provide the needed skills for our upskilling and reskilling of our labor capacities. We partner with research institutions. So, meron po tayo sa Cordillera tinatawag na ATRAC, Regional Inclusive Innovation Center, kung saan binabantayan po natin yung collaboration ng ating government, yung ating academe at MSME. So, bakit po ganon? Kasi meron po tayong mga challenges na na-experience ng ating mga MSMEs na na-address ng research. So at the same time, may mga research agenda po, may research results na hindi nagagamit dahil hindi po alam ng SMEs na meron pong gano'n. So yan po, sir, yung ilan lang sa mga programa natin na kung saan na-address po yung mga gaps or challenges na na-experience ng MSMEs natin, at dahil dyan natutulungan po silang umangat or mag-level up. And definitely, kasama po dun sa mga programa ng DTI is to, make these products globally competitive. No? Dahil palagay ko, that's the next step. Yung pag-highlight ng ating mga produkto. Kasi meron tayong mga sa mga airport, meron tayong duty free, di ba? Na highlighting the Filipino products. Ito ba regularly ginagawa ng DTI? Do you go out of the country and identify areas kung saan pwedeng i-promote yung ating we are produkto? thankful, Sir Johnny, with our central office. Kasi sila po yung talagang gumagawa ng mga hakbang para survey sa iba't ibang bansa. So, in DTI, meron po tayong mga trade industry offices. Sa bawat, I think there are 27 countries na meron po. So, dyan po tayo nakiki-coordinate sa head office natin in order for us to know kung ano yung mga demand sa kanya-kanyang country. And then, kung kaya pong i-provide ng Cordillera, nakiki-network po tayo sa kanila para makarating yung product sa kanila. But,
I would like to take this opportunity, sir, na i-highlight na yung mga food products natin, kinakailangan po yung requirement ng market certification na comply po natin. So, merong FDA, LTO, CPR, and we are proud to say na itong Gift of Grace po na products natin is halal certified na. Very good. Para na rin dun sa mga kapatid nating Muslim. Di ba? When we talk of halal, ito yung mga food products na walang touch ng pork, hindi ba? So ganyan yung kanilang ginagawa. Ang DTI ay open pa rin dun sa pagtanggap ng mga aplikasyon siguro kung paano matutulungan itong ating mga kababayang Pilipino. Yes. Can you please give us a run-through muna kung paano yan, ma'am? Okay. Always open po ang ating ahensya para tulungan ang ating micro, small, and medium enterprises. So, Sir Johnny, sa region po natin, sa CAR, meron po tayong 64 na negosyo centers. Okay. So, yung negosyo center po natin ay ang DTI na inilapit natin sa mga munisipyo. So, aside from the negosyo centers na nasa munisipyo, meron din po tayong provincial at regional offices to serve you. So, since hindi lang po tayo physical na kailangan pumunta sa ating mga opisina, meron na din po tayong mga Facebook page, yung ating mga social media platforms, para po kung may mga questions ang ating mga MSMEs ay matutugunan po isang chat lang po sa ating mga social media pages. And then, aside from that, sir, etong mga opportunities ng access to market, yun po yung ating way na talagang maipakilala sa merkado yung mga produkto ng ating MSMEs. Ang ikinakatakot ng ibang micro, small, especially the micro entrepreneurs, wala kaming kapital Ma'am Karen. Baka naman kakalabit pa ako dun sa Bombay para makapangutang, 5-6 yun hindi ba? So, nagkakaroon sila ng yung early stage ng product development. Meron silang idea, meron silang konsepto. Alam nila kung saan kukunin yung mga raw materials, no? Alam na rin nila kung sino yung mga taong pwede nilang itap to, support them out, no, when it comes to the operations. Pero walang kapital. Paano yan? Ayan. So, meron din po tayo, sir, sa DTI, ang ating financing arm, which is the Small Business Corporation. Ito by attached agency sa DTI. Yun nga lang po, pautang po ito. Yes. So, yun. Pero I'm sure mababa yung interest nito. Tama po, sir. Okay. So, yun po ang isang parang binigyang tuon noon na para hindi po sa 5-6 pumupunta yung MSMEs natin. And aside from that, sir, yung na-mention nating programs kanina, like the KMME and the Youth Entrepreneurship Program, meron pong module yung ating Youth Entrepreneurship Program na meron silang pitching at the end of their module so that they may be able to attract, sir, yung mga investors naman. So, yun, hindi po utang, pero meron lang sharing agreement later. Plus, alam po ninyo yung mindset ng mga kabataan ngayon, even yung mga nasa senior high school natin, they are really into business because of the different platforms available online. TikTok, for example. Mag-ganchilyo ka lang dyan, i-TikTok mo, makikita mo, merong mga orders. At yung ating mga kabataan, ganito na yung kanilang mindset. Sir Limuel, nagti-TikTok ba kayo? Sa company namin, sir, meron po. Pero ikaw mismo, ito yung TikTok ambassador ng kumpanya. Nagti-TikTok ka ba? Hindi masyado. Hindi masyado. Sasampulan tayo. Ni Sir Limuel, kunwari, online selling tayo. At ibibenta mo itong kimchi gift. Paano bang gagawin ni Sir Limuel ito? Baka nanonood yung kanyang basis. Tingnan natin. Sige. Mag-online selling. Pero kapag kami interesado at gustong bumili at umorder, pwedeng umorder sa kumpanya ninyo. Through online, sir. Through online. Kailang taga-CAR kayo. Kung taga-NCR. Pinapadala po namin through LBC. Talagang wala palang ligtas.
Pwedeng ipadala. Yes, sir. Okay, sige nga. Panoorin natin mga 30 minutes. Subukan natin, ma'am. Magpapahinga muna kami, Ma'am Karen. Tingnan natin dahil meron ka pang susunod itong pickled radish, etc. Sige, tingnan natin kung paano mag-TikTok si Sir Limbel. Good morning guys. Dito po tayo sa Gift of Grace Food Manufacturing. You can avail kimchi through online. Pwede po namin padala through LBC and other pwede sa bus. Saan man po kayong lupalop ng Pilipinas, pwede namin ipadala ang aming items ng mabilis at sure na di kalidad na product po. Ayun. Pero meron bang minimum volume? Sorry sir, kung sagot nilang shipping, kahit isang piraso lang po, Okay. pinapadala po namin. Alright. Yes, Pero sir. kapag door to door, tapos free shipping, ilan ang kailangang orderin? Sorry sir, we have 10 pieces. 10 pieces. Oh, yun. Akala ko, Ma'am Karen, gaganon si Sir Limbel. Muntik na. Mabuti napigilan. Alright. So, sige. Ano lang muna natin, i-explain lang muna natin yung mga produkto. So, we have this kimchi gift. Bakit gift? Regalo ng Panginoon sir. Yun. Okay. Kasi galing sa gift of grace. Okay. So, meron kang kimchi. Yes sir. Meron kang rice coffee. Yes, sir. Parang nakikita ko, parating dalawa yung size niya. Yes sir. So, isang 350, isang 500. Ito sir, 200 grams. Ito, Okay. 150 grams. Okay. Tapos meron kang pickled radish. Yes, sir, pickled radish. Yung pala yung gusto kong itanong bago tayo mag-break. Kuminsan, Ma'am Karen, yung quality control and quality assurance. No? Katulad niyan, may mga pagkakataon na nakakabili tayo ng radish. What is radish in Tagalog? Yes, sir. Labanos. Labanos. Na may aftertaste, ang bakat sa dila, di ba? Mapait. Ngayon, ano yung check and balance na ginagawa ng DTI to make sure na itong produkto na ito ay talagang hindi magbibigay ng discomfort dun sa ating mga mamimili? Actually, sir, hindi na po namin dinidetalye Yeah. yung So, it's up to the company na po na nag-check kung saan po yung source nila ng Okay. mga material. So, we just advocate, sir, na kung saan supposed to be may traceability tayo para at least kung meron ngang mali sa raw Okay. materials natin, madali nating balikan. Pero may mga pagkakataon ba na you do random checking? Meron po, Meron, sir. ayan. Parang, Okay. and then, what's good, sir, pag may bagong product po yung ating mga MSMEs ay dinadala nila for sampling, tapos mag-feedback din po yung mga Very good. Project coordinators natin. Alright. Sige. Sandali lang, dyan lang po kayo. Magbabalik pa itong ating palatuntunan. Ito po ang business as usual dito po sa Vantage Point Media. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
Alright, nagbabalik tayo mga kaibigan dito sa ating palatuntunan business as usual. Katulad nung sabi ko sa inyo, ang ating operating hours mula 10 a.m. to 11 a.m. Pero alam po ninyo, dahil maiden broadcast tayo, magbibigay tayo ng extension dito sa ating mga kaibigan mula po sa DTI, Cordillera Administrative Region. Sinasabahan po tayo ng Chief TIDS, si Ma'am Karen Leasing. Muli sa magandang umaga. Nasanay ako sa hapon doon sa kabila. Magandang umaga, Ma'am Karen. Magandang umaga po, Sir Johnny, sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Mapapansin ng ating mga nanonood, ginulo na po natin itong ating product display. First time kong gagawin in my more than 30 years sa larangan po ng pamamayag sa broadcast, natitikim ng produkto on air. Tayo po ay maswerte dahil ang ating kaibigan mula sa Gift of Grace Marketing, si Sir Limuel Carlos, yung kanilang manager, ay pinaunlakan tayo. Sabi ko sa kanya, tikman natin on air. Sabi niya, sige po. Ibig sabihin talagang ganun ka, no? Determinado. Ha? Yung ating mga kaibigan mula sa Gift of Grace na i-showcase, Ma'am Karen, kakain ka rin? Sige sir, Alright. kain po tayo. Kakain tayo. I-showcase yung kanilang mga produkto. At mamaya, magtatawag tayo ng mga kasama natin sa studio to join us, no? Dito po sa ating journey. Journey ito, Ma'am Karen, ha? From up north to your, digital space at yung mga nanonood sa atin. Ulitin natin, nagsimula sa kimchi, Yes, sir. ang Gift of Grace. So, nag-start kayo ng 2010, 2015, nasa supermarket na. Yes, Hanggang ngayon ay pwede pang bilhin yung kimchi Yes, sir. dito sa mga supermarket. Yes, sir. Dito rin sa Manila, sir. Pati dito sa Manila Yes, sir, meron. meron. Ayun. Mega Mall. Okay. So, aside from kimchi, meron kang rice coffee, Yes, sir. meron kang gourmet, ano ba itong gourmet? Chicken. Yes, sir. Pastil. Pastil. Yes, Nako naman, oo. Tapos of course, meron tayong tofu. Yes. Tawagin nga natin, Ma'am Angel, si Direk Jano. Siya yung ating titikim. Yes, sir. Ha? Ang susunod na gagawin natin dito, Ma'am Karen, sa programa, magkakaroon tayo ng parang mystery shopper. Impromptu, kaya nakikita po ninyo si Direk Jano, talagang kusang pumapasok na lang. Ha? Dahil bukas pa yung ating negosyo, business as usual. Ano bang gusto mong tikman muna, Direk? Boss, first time ko rin. First time ko rin. In 20 years, kailangan na Talaga naman, oo. Alright. So, pareho nating first time. First time. Okay. Si Ma'am Karen, si Sir Limuel, hindi sila kinakabahan. Tayo, kakabahan ba tayo? Ha? Hindi tayo kakabahan, siyempre. Gawang Pinoy po ito. Kailangan natin talagang tikman and promote and to, kailangan po nating bilhin. Mamaya, sabihin mo sa amin kung saan pwedeng bilhin, bukod dun sa mga supermarket. Okay. So, anong gusto mong tikman dito? Yung tofu, pero tofu muna. Tofu. Kimchi, medyo... Tofu muna, teka muna baka yung may mga problema sa gout, arthritis. Hindi ba mataas yung niyan, yung knowing Okay tofu, naman. talagang Okay. kasama naman yan. Pero Basta ito pwede na itong pwede itong kainin. Yes, sir. Hinahalo nila sa soup. Depende Direct sa- from the packaging. Yes, sir. Paborito ko to, nilalagyan ng pechay. Yes, sir. Okay. Igigisa ko lang, lalagyan ng pechay. Masarap. Ako wala. Gulay lang, tsaka tofu, panalo na. Okay. Oo. So, sige, Direk Jano, you do the honors, no? Siguro ikaw, Sir Limuel, lang Meron kaming rito, meron kang kumpleto kami, may plato, may tinidor. Ha? Okay. Pre-cut na po ito, pre-open. Binuksan na ni Sir Limuel kanina yung packaging. Ganito yung itsura kapag hindi pa siya nabubuksan. Yes, sir. Pero easy to open pala ito. Ma'am Karen, no? You just have to pull it para mabuksan. All right. Okay, mukhang masarap Kita mo naman Sige, talaga. daw, kimchi mamaya titikman. Yung kimchi, titikman natin. Sir Jano, do the honors. Kinat na rin ng maliit na piraso ni Sir Limuel. Pareho naming first time ginagawa ito. Dito lang sa Vantage Point Media. Boss. Okay. Hindi, yung texture muna bago mo kainin. Kumusta yung nung hatiin mo siya? Okay siya, medyo
may firmer, Okay. may kurot na. So, ibig sabihin, fresh? Fresh, oo. Okay. Tapos siyempre, Pero talagang kainakain ka na ba? kailangan baboy pa. Tomat baboy! Baka sumunod dyan, serbesa na. Pwede ba ito sa ano? Sa serbesa? Pwede ipangpulutan? Pwede, sir. Ayun. Lalagyan mo lang ito ng ano. Ha? Fry lang ng konti. Ipa-fry lang ng konti. Okay, sige. Sibuyas lang, okay na. okay. Alright. Siyempre, amoyin ko muna. Amoyin mo na. Yan. Amoy Okay, fresh. amoy Ha? fresh, Amoy fresh. Amoy fresh Baguio, Sige. Fresh from Baguio. Kakainin ko na, di ba? Parang kinakabahan ka eh. Hindi, ikaw talaga. Sige. Alright. There you go. Si Direk Jano, mga kaibigan, kasama natin, ang ating lead director. Ha? Okay. Anong ibig sabihin ng okay? Beer na beer. Ibig sabihin malasa. Ibig sabihin malasa. Ibig sabihin panalo. Hindi mo na kailangan ng sausawan, tapos hindi mo na kailangan siguro lagyan ng kapirasong asin, etc. Ano? Suka. Okay. So, pumasa. Panalo. Panalo. Oh, panalo. Next, kimchi. Kimchi. Alright, sige. Salamat. First time ni Sir Jan. Ayan, may gout na. Okay. Susunod itong titikman, yung kape. Tikman natin yung kape. Okay? So, sabi ni Sir Limuel, this is a rice coffee, no? Organic rice, malunggay, may sugar at Arabica coffee para dun sa caffeine. Pero if you are not into sugar, matamis, meron kayong offering na wala namang asukal. Okay. So, para siyang, ano ba tawag dito? 4-in-1 ang tawag? 4-in-1. No? 4-in-1. Pero, kailangan ba talaga isang kutsara? Ganong karami? Pwede rin naman konti. O depende sa ano? Depende sa laki ng tasa, syempre. Okay. So, very ano siya, very powdery. Hindi po katulad ng mga 3-in-1 coffee na granulated, no? Katulad nung ginawa ni Sir Jano kanina, amoyin ko muna. Oh wow. Amoy na amoy yung bigas. So, we can easily identify na yung main ingredient niya ay organic rice. Okay? Dahil kapag inamoy mo, hindi siya amoy kape. Parang gusto ko nga kainin ng direkta. Pwede ba yun? Hindi, talagang kape siya. Pwede sir, konti. Ang sarap ng amoy. Masarap yung amoy niya. Di ba? Amoy yung bagong kiskis na bigas. Okay. So, ang inilagay ko muna ay less than half, no? Oo nga, parang kulang nga. Kasi parang ang sarap niyang, lalo na malamig ang panahon ngayon. Sige, tingnan ko lang kung mabilis siyang madi-dissolve, no? At walang naiiwan na... Kuminsan, depende rin dun sa init ng tubig kasi, ma'am, hindi ba? Para madali siyang halo at matunaw, ma-dissolve. So, meron ka ng organic coffee. Yan, nagawa ng gift of grace, di ba? Alright. Kanina I had my coffee yung kape na nahalongkat ko kanina dyan, imported. So this time, this is, locally produced. Yung bang Arabica coffee, saan galing ito? Sa Baguio din, sir. So doon din, sa up north din, no? Okay, then let's do a taste. Masarap. Hindi siya kape. Rice. Okay? Malalasahan mo talaga yung bigas. And because this is organic, alam po natin na walang halong pestisidyo. Okay? Na very good for our health. Ayan. Sarap siya. Pwede bang ikaw na muna magtuloy ng kwentuhan natin? Habang ako'y umiinom? Okay. Hindi siya ganun sugary, katamis, no?
Lalo na sa mga, ako, katulad ko, hindi ako mahilig sa matatamis. I am not diabetic, pero talagang ayaw ko ng masyadong matamis. So, I guess, itong rice coffee is really for me. How about you? Pwede na kayong umorder. Saan mo na pwedeng umorder, Sir Limuel? Pwede po kayong mag-order sa through online. Visit nyo lang po yung website namin sa Facebook, kimchigift.com.ph. Nandun na po yung contact number. Pwede po namin kayong assist and then you can take order po. Ayun. Resealable po yung kanilang packaging. Pero ang advice lang natin to maintain yung freshness, huwag po kayong gagamit tong kutsara na gamit na. Yung used, hindi ba? Gagamitan po ninyo ng fresh na kutsara, dry na kutsara. Okay. Can I have a taste nitong ating kimchi? Mahilig ako sa maanghang. Tingnan natin, kukurot lang tayo ng bahagya, ng kapiraso para matikman. And I am going to compare yung ating Filipino kimchi with that of Korean. Okay? Sana pagkatapos kong kainin, hindi ako magsasabi ng anong sayo. Okay. So, ang ingredient po nito ay cabbage. Ilalapag ko muna yung aking kinuha. Asan ba yung nakasulat yung ating mga ingredients dito? Chinese cabbage, chili powder, garlic, onion, ginger, iodized salt, daikon radish, sugar, and scallions. Puro imported. Baka mahal ito. Hindi, sir. Ha? Magkano ang isang pakete? 50 pesos lang. 50 pesos, okay. May kimchi ka na. Yes, sir. Di ba? Ang kulang mo na lang is dalagang bukid. Naku, napakasarap niyan. Sige, I'll take a... Can you please pass the tissue lang, sir? Peraso lang. Bakit parang ako yung naging endorser? Pero we really have got to love our own. Ma'am Karen, ilang taon ka na sa DTI? Sir, mag 20 years na po. By 20 years. Tapos, from the start, ito na ba talaga yung ginagawa mo o you rose from the ranks? Rose from the ranks. Okay, very good. Okay. So, from where I started, sir, I handled po yung Comprehensive Agrarian Reform Program natin. Yung CARP. Na ganito rin po yung ginagawa, sir. So, tinutulungan natin yung agrarian reform beneficiaries natin na magkaroon ng livelihood. Very good. Para wise use po ng mga resources na nilagay sa kanila. And then after which, hahanapan din po natin sila ng market. I see. Okay. Ito yung tinatawag na hindi lang farm to market route, no? Dahil ganyan yung trabaho at itinutulong sa atin ng Department of Agriculture. Ang DTI beyond that dahil yung mix and match ng customer at ng mga business owners and all the people in the operations katulad ni Sir Limuel, dapat talagang there is a direct match for all of these products to ma-promote and ma-recognize, hindi ba? O sige, sabi niya, ang dami mong kwento. First bite ng kimchi. Crunchy. It's super fresh, no? Hindi ko ma-differentiate yung lasa ng Filipino with that of the original Korean. All the flavors are there, no? Kaya lang ito, gawang Pinoy. Palagay ko, that's the bottom line that we Filipinos can create and recreate, no? Something magnificent and masarap at of global standards. Okay? So for now, natikman ko yung kape, natikman ni Direk Jano yung tofu, this one kimchi. These are products na ayaw mong iuwi. Gusto mong iuwi, ayaw mong ipauwi sa kanila. Sige, you're about to say something. Dinala po natin dito para sa mga nanonood po, especially na may proof po kami na actually na masarap ang produkto na tangkilikin niyo pa po lalo ang aming mga items. Yes. Truly, it's a masarap, no? Walang ibang word na pumapasok sa isip ko kundi masarap. I haven't tasted the tofu.
Tatry ko na rin. Total, narito na tayo. Pinasok ko na ito. Sige. Very tender. Maganda yung pagkakagawa. Kapag ka bumili ka ng tofu sa palengke, yung first bite, malalasahan mo yung langsa. Pero itong tofu, nagawa ng gift of grace, na maintain yung freshness kahit na selyado. Okay? So, is this something na talagang pinopromote ng Department of Trade and Industry, Ma'am Karen, na kailangan when it comes to quality, kanina pa natin pinag-uusapan yung quality, pero when it comes to quality, walang shortcut. Tama, sir. I think that's the only way to success. Diba? Hindi natin kailangan, there's no shortcut to success nga na sinasabi nila, sir. Shortcut is long cut, sabi nila, sir, no? So, pagka medyo meron kang tinanggal dun sa proseso, talagang in the end, babalik sa'yo yung kung ano man yung bayad. Yeah. Diba? So, with DTI, sir, yun po, yung minention natin kanina na quality in terms of market requirements compliance, nandoon po tayo. And then yung sinabi natin kanina na alamin mo kung saan yung source ng raw materials mo. So yung traceability is also important. So yun yung mga pinopromote po natin. Especially ang market po natin currently is medyo conscious na sila sa health. So titingnan nila yung ingredients, kung hindi pwede sa katawan, hindi nila bibilhin yan. Aside from that, titingnan din nila, sir, yung impact sa environment. Yes, that's so true. Aside from yung pagiging health conscious, environmental conscious na rin po yung mga tao. So, ito pong products ng Gift of Grace is talagang binabantayan din po natin, especially so that ang isang programa ng ating President Bongbong Marcos is food security. So sila later on, yung mga clients natin na makakatulong in terms of providing food security for our country. Ayun. Hindi ako ba hilig sa radish, labanos? Ginagawa ko lang itong sausawan kapag ka meron kang pritong tinapa. Di ba? So I am not going to taste this pickled radish. Hindi rin ako mahilig sa pickles kasi. Okay? Pero mamaya, I am very sure yung ating staff would be more than willing to may naririnig ako tumatawa doon, oh. More than willing, no, na subukan itong ating iba pang mga produkto. So, Ma'am Karen, muli, kailan magsisimula, kailan magtatapos, saan itong trade fair na ito, please? Okay, thank you once again, Sir Johnny. So muli inaanyayahan po natin ang ating mga tagapanood at tagapakinig na nandirito po sa area, Quezon City or nearby regions and provinces na bisitahin po ang ating Kape at Kultura Trade Fair sa Central Plaza ng Eastwood City. Ang trade fair po natin ay mag-uumpisa bukas, June 11, hanggang June 15 po. And then, Sir Johnny, gusto lang po naming i-highlight na aside from yung mga products na for sale dito sa ating trade fair, during the opening, tomorrow, June 11, meron din po tayong featured na cafeteria. So, ano ba itong cafeteria na ito? Ito po yung ating parang promotion ng kape natin sa Cordillera. So, for the first 150 customers na pupunta po dito sa trade fair site natin, libre po yung kape nila. First 150? First 150. 149 na lang, nauna na po. So, unahan po ito, sir, sa pagpunta dito sa ating trade fair site. And aside from that, sir, gusto rin po naming imbitahin ang mga bata, kabataan, kasama na po ang kanilang mga magulang, dahil meron din po tayong side events na prepare para sa mga 7 years old, mga 13 years old or teens, at saka yung mga adults natin. So, basahin ko lang po, sir, yung 4 na side events natin. So, meron po tayong coffee bean to cup workshop. Alright. So, this will be on June 12, 2025. So, ano po ito?
we will let our enrollees to these side events experience the crucial steps of preparing coffee, sabi niya dito. So, ito po, 13 years old and above. Yung ating mga junior barista, ha? Yes, tama po yan, sir. And then, next is we also have bamboo handicraft making workshop. Okay. So, this will be on June 13. So, ito naman, tuturuan tayo ng basic techniques for making small items from bamboo. Diyan po yung mga pamaypay, yung mga ganyan po. And then, the third one is barista basics, espresso and latte art workshop. Ayan na yung sa June advance. 14 naman ito. So, we will be teaching the procedure of making espresso, yung basic milk steaming and pouring techniques. Ito yung mga nakikita nating may design po yung kape. So, yun po. And then the fourth one is create your own beaded accessory workshop. So, ito po sa June 15. So, yung mga enrollees po dito sa workshop na to will be able to create their accessories. So, pwede po yung mga necklace, mga bracelets later on. So, registration po is open to all. So, visit lang po yung ating secretariat during the trade fair. And meron din po tayong online na registration which is iiwan po namin later on para makita po namin. Tapos meron tayong selling. Pwede silang bumili ron. Yes po, pwede. Yung mga produkto ng Gift of Grace, pwede pa lang doon bilhin. Yes, sir. What is next for Gift of Grace? Meron kayong mga additional items na soon to be launched o expansion siguro? Anong bago? Marami pa, sir. To be honest with you, marami pa po kaming inihit na items na may ipapasok namin sa supermarket. Hindi lang sa supermarket, sir, na pwedeng avail ng mga kapwa nating Pilipino na hindi ganun kataasan yung prices. Okay. Iulitin lang natin kung magkano itong 500 grams ba? Yes, milligrams, 500. grams. 500 grams na kimchi gift. How much is this nga ulit? Only 100 pesos, sir. 100 pesos lang. Bibili tayo. Bibili tayo. Bibili tayo. Yung tofu, 68, sir. 68. Alright. Tapos meron kang itong rice coffee. Yes, sir. Yung small, sir, is 90 pesos. 90. Okay. Itong small. Itong malaki. 160. Tapos meron kang pre-packed. Yes, sir. Pre-packed. Okay. Ilan ang laman dito? 20, sir. 20 sachets. Isang timplahan? Yes, Single sir. serving? Yes, sir. Okay. Sige nga, promote mo uli. Saan natin makikita, saan natin mababasa at baka mapanood kung meron kayong iba pang platform. Itong iba't ibang mga produkto at serbisyo ng Gift of Grace. Go ahead, sir. Pagpalang maga po, available po ang ating product through online. Visit nyo lang po sa Kimchi Gift Official sa Facebook. Meron din po kami sa mga malls like SM, Pure Gold, Robinsons, and other mga supermarket na maliliit kaya ng sa Baguio with natitiyak po namin na kaya niyong i-avail ang aming produkto dahil sa prices na aming binibigay sa mga consumers na. Ayun, tapos pwede pang shipping. Yes, sir. Hindi ba? Pwede silang shipping. Meron po silang required sale volume. Yes, sir. Pero madali naman pag-usapan yan, lalo na kung si customer ang siyang mag-shoulder nung shipping fee, di ba? Alright, ito po ang ating business as usual, ang ating lingguhang talakayan sa pagdedegosyo. Kasama po natin ang Department of Trade and Industry. Ngayon, ang ating DTI, Cordillera Administrative Region, ang ating nakasama, ang kanilang Chief TIDS, Trade Industry Development Specialist, si Ma'am Karen Leasing, ang ating pong nakasama ngayong umaga. Salamat, Ma'am Karen. Maraming salamat din po, Sir John. It's an honor na kayo po ay nakasama sa palatuntunan. Sana hindi ito yung first and last, Ma'am Karen, ha? Yung bang mga final question ko kay Ma'am Karen, yung mga trade and exhibits ng DTI CAR, ano ba ito? Year-long event ba ito o seasonal? Sir, meron po tayong
annual na Minamount, which is yung aming Impakabsat Trade Fair. So ito naman ay mangyayari on a different schedule. Okay. Okay, and then this naman, itong Kape at Kultura na trade fair natin is first time, as we have mentioned Very earlier. good. So first time na makikollaborate tayo sa Eastwood City, and we hope na taunang Right. ganap na po itong mangyayari. Ang venue partner nyo, Mega World. Yes, This sir. time, no? Yes, sir. Okay. Sa susunod na pagkikita namin ni Ma'am Karen, bibit-bitin tayo sa car mismo. Tama, Para sir. makita natin. What we intend to do is, not to limit the program into this, parang table type discussion. Gusto namin makita yung food processing. Ha? Pupunta ang Vantage Point Media, dadalhin tayo dun sa Gift of Grace for us to, be able to experience and engage locally. Ha? Sana pagbigyan tayo. Pagbigyan tayo ng Gift of Grace. Batiin mo ulit yung mga kaibigan nating may-ari ng Gift of Grace, please. To Ma'am Janice and Sir Satur Kadsi, mapagpalang umaga po. Nasa ibang bansa kasi sila ngayon. Okay. Kaya, And that's the power of social media. Pwede lang panoorin. Okay. tsaka sa mga Kimchi Gift family sa Pinsaw Pilot, mapagpalang umaga sa inyo lahat. And my family sa Pinget, good morning. Alright. Dito magse-celebrate ng Father's Day si Sir Limwell. Kami muna ang partner dito sa Metro Manila. Si Ginoong Limwell Carlos, ang manager ng Gift of Grace Manufacturing. Sa pangalan po ng production at technical people ng ating palatuntunan, ito po ang business as usual. Ako po si Johnny Gomez. Magandang umaga sa ating lahat.